Greetings mga kababayan! Ito po sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganon magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Maraming pong salamat. Ang ating pong pag-uusapan sa episode na ito ay may kinalaman sa mga katanungan na ating natatanggap tungkol sa mga ari-arian ng mag-asawa. Kadalasan, ang tinatanong ay, ano ba ang mga ari-arian na maaaring makonsidered as conjugal property or absolute community property? Kung kayo po ay ikinasal bago naging effective yung ating family code noong August 3, 1988, ang property relation ng mag-asawa in the absence of marriage settlement or prenuptial agreement na kanilang nilagdaan bago sila ikinasal, ang kanila pong property relation, automatic po yun, as a rule, is governed by tinatawag nating conjugal partnership of gains. Kung saan po, ang lahat po ng kanilang ari-arian that they will acquire during marriage ay kasama po ng kanilang conjugal partnership of gains. Okay? So, whether it is yung tinatawag natin, bumili sila ng bahay, kotse, bumili sila ng mga jewelries, no? Ay ito po ay na-acquire nila during the time na sila ay nag-asawa, no? Ay considered po ito na conjugal in nature. Pag sinabing conjugal po, kung mag-liquidate na yung kanilang marriage relation, 50-50 po sila. Okay po? But subject to certain conditions. So ito po yung governing doctrine sa ilalim ng ating civil code, no? Kung saan ang kanilang property relation, no, during their marriage prior to the effectivity of the family code is governed by the civil code of the Philippines. Okay? Ngayon, ano po yung ang excluded dito na mga ari-arian? Meron po bang mga excluded na hindi maisama sa kanilang conjugal property? Meron po. Ano po ang mga ito? Ayon po sa ating Article 148 ng ating Civil Code of the Philippines, okay? Ang mga excluded na property o tinatawag ng exclusive property ng mag-asawa, no? O parental property on the part of the the wife and capital or exclusive property on the part of the husband, okay po? Ito po ay hindi kasama sa kanilang conjugal property. At ito po yung mga ari-arian that was or were brought into the marriage by other of the spouse. So, ibig sabihin po, kung alin man sa mag-asawa ay nagmamay-ari na ng particular property, okay, during their marriage, okay po, at before their marriage, ito po yung napasama na niya, dinala niya, no, nung siya ikinasal na, ay hindi po ito considered as kasama sa kanyang conjugal properties. Ngayon, may mga properties dan po na during marriage ay maaring hindi maisama sa kanilang conjugal property. Ano po ito? Ito po yung mga properties na na-acquire by lucrative title. Pag sinabi pong lucrative title, ang ibig sabihin po is, this refers to the properties na gratuitous. Ibig sabihin, it could include, ito po yung regalo, o donation ng either of the spouse, no? Or inheritance, no? Or a device, or a legacy, no? So, hindi po kasama ito, no, sa kanilang conjugal, although these properties were acquired during marriage. Okay? At yung mga properties po na na-acquire ng either of the spouse, sa halimbawa
ay dahil sila po ay may karapatan na i-redeem yung property. Halimbawa, by na-mortgage ba ng kanilang na-mortgage ba yun prior to their marriage, o kaya ni-redeem nila by their right, no? Dahil meron silang right of redemption, at ito na-redeem po nila, hindi rin po ito kasama doon sa kanilang conjugal properties. Okay? And then, lastly po, yung mga properties na nabili ng either ng spouse ng sarili nilang pera. Hindi po ito kasama doon sa conjugal property nila. All the rest po na properties that were acquired during their marriage, okay, is considered part of their conjugal properties. Ulitin ko po, this refers to kung kayo'y kinasal bago nag-epekto yung ating family code on August 3, 1988. Ngayon, kung kayo naman po ay ikinasal after August 3, 1988 at kayo ay walang marriage settlement o prenuptial agreement, kung ano yung ang inyong property relations, automatic po yun na ang inyong property relation is governed by the family code. Kung saan, ang sabi po ng ating family code, no, sa ilalim ng ating Article 91, ay unless nagkaroon kayo ng marriage settlement, okay, ang lahat ng ari-arian ng either of the spouse during the celebration of marriage, ito po sinasabi ng batas, during the celebration of their marriage, ay considered na po yan na kasama sa kanilang absolute community property. So, pag sinabi pong absolute community property, para pong their own in common. Okay po? So, hindi pwedeng maging dahilan, no, sa ilalim ng civil code noon na ating natalakay na porke ito ay na-acquire before the marriage ay hindi makasama. So, of course, meron po mga exceptions. Okay? Now, ayon po sa ating Article 92 ng Family Code, ano? Yung mga exempted dito na hindi kasama sa absolute community property ay yung properties na na-acquire during marriage. Okay, tanda po yan. Na-acquire during marriage. Ibig sabihin, may nag-asawa na sila. Again, by gratuitous title. Ibig sabihin po niyan, ito po ay regalo or donation or device, no, na ipinagkaloob doon sa either ng mag-asawa. Unless na lang, kung ang nagkaloob nito ay sinasabi, hindi, ito ay para sa inyong mag-asawa, sa inyong dalawa. So, ito ay magiging absolute community property. Okay po? Ngayon, kung hindi naman po, ay hiwalay po ito. No? Ngayon, yung property na tinatawag nating personal property na exclusive use of either spouse. Ano ba yung personal at exclusive use ng spouse? Ito po yung mga it could be or mga damit po ninyo, no? Or mga iba ninyong gamit sa inyong pangatawan, no? Ay maaring hindi po kasama po 'yan. Mga bag ninyo, hindi po kasama sa inyong absolute community property. Except, sabi po ng batas, ay yung mga jewelries po. No? Pag sinabing jewelry, it could be kung ano-ano po alahas ninyo po ay mamahaling alahas o mumurahing alahas man yan, basta it's considered na jewelry, ay kasama po yon sa inyong absolute community property. Ngayon po, meron din pong excluded dito na hindi pwedeng maisama, no, sa community property ng mag-asawa. Ito po ay, halimbawa, kung bago nagpakasal ang mag-asawa, ay sila either of them was previously married. And dahil maaring nagka-byudo or byuda, okay, o maaring na-annul yung marriage, ay nagpakasal uli. Okay? So, anumang property nila, at sila po may anak doon sa first marriage, anumang property nila na acquired during that first marriage,
hindi po ito maaring maisama doon sa absolute community property ng mag-asawa. Okay po? Ngayon, may nagtatanong, ano ba yung pinag-usapan nating prenuptial agreement o marriage settlement? Ito po ay kasunduan ng magsing-irog bago sila ikinasal. Kung saan po sila ay nagkakasundo na ang kanilang property relations, no, ang mga ari-arian po nila ay maaring magkaiba kaysa tinakda ng batas na it could be ay conjugal property or it could be the absolute community property. Nag-agree po sila dito. Or it could be a complete separation of property kung sila ay mag-asawa na. So they could agree, no? Basta importante lang po na before sila nagpakasal, kailangan po na meron na silang prenuptial agreement o marriage settlement. At ito po ay duly notarized, no? At kung ito'y may kinalaman sa mga tinatawag nating kanilang real properties, may kinalaman sa lupa, no? At mga mahalagang bagay, mas nakakabuti na kung minsan ito'y pinaparehistro sa civil registrar. Okay po? Upang sa ganon, ito po'y magiging binding, no, sa third parties pagdating ng araw. Okay po? Ano po ba yung significance nito na nagkaroon sila ng complete separation property, halimbawa, nag-prenuptial agreement, upang pong hindi magkaroon ng confusion yung mag-asawa during marriage. Kung sino ba, kanino ba ito? At sino bang gagastos ng ganito? No? So, ito po ang essence kung bakit nagkakaroon ng prenuptial agreement. Kasi po, ay marami po mga celebrities dyan, no? Na basta na lang sila nagpakasal. Yung isa po, malaki po ang kita. Okay? Yung isa naman po, hindi masyadong malaking kumita. Nung sila po ay nagkaroon ng annulment sa kanilang marriage, yung pong nalugi po yung malaking kumita dahil ang nangyari, 50-50 po sila ng share doon sa kanilang community property. Simply because wala kasi silang prenuptial agreement. At ayon sa ating batas, ay pag wala pong ganyang prenuptial agreement, at kayo po ay nagpakasal, no? After the effectivity ng ating family code, or ito po ay magiging absolute community property ng mag-asawa. Another tips din po ng ginagawa po ng ating mga magulang kung minsan nagpakasal yung mga anak nila at medyo siyempre insecure din yung mga magulang na baka pag ibinigay yung property o nasa anak na yung property ay nagkaroon po ng marriage problem yung kanilang anak, yung mag-asawa, nagkaroon ng hiwalayan, no? At ang kanila pong mga ari-arian ng anak nila ay mapunta lang doon sa halimbawa doon sa kanyang asawa. So ang ginagawa po nung ibang mga magulang ay ibinibigay na lang po yung property ng nagdo-donate na lang po sila, ginagawa pong donation. Mayroong condition po doon na yung property na yun ay exclusive lang, no, para sa kanilang anak. So that hindi po ito maisama, no, sa kanilang either conjugal property or kanilang absolute community property. Hanggang sa ito po na pag-usapan na natin. So paalala lang, no, yung mga sulat po ninyo sa amin na hindi po namin kayo nasasagot, okay? Ay pagpasensya na po ninyo dahil sa dami po ng ating na sumusulat po, it's physically impossible na masagot po ang inyong mga katanungan. But rest assured na sinisikapi po namin at sinisika po namin na masagot po ang inyong mga comments o inyong mga katanungan. Okay? Ay, by the way po, usually po, pag tayo ay nag-upload, in the first 20 minutes po ay nakaabang po tayo dyan at usually po ay sinasagot po ng inyong lingkod ang inyong mga comments, no? Upang sa gano'n naman, adjust po ninyong matanggap ang mga inyong kasagutan na hinihintay. Hanggang dito na lang po at maraming pong salamat
sa inyong pagtangkilik. Bye-bye.